Masiglang inuunat ko ang aking mga kalamnan. 58, 59, 60. Mainam ng may ehersisyo bago maglako. Sinundan ko ang yoga tutorial sa video, walang gatol na pinag-uunat ko ang aking mga binti at braso. Last nata, nang makaraos ay tumihaya ako sa ibabaw ng papag namin na yari sa kawayan. Nakagawian ko na kasi itong gawin tuwing umaga, at sa araw ng Sabado, nagpapapawis muna ako bago maglalako ng bibingka sa eskinita. Ako nga pala ay si Molly Palermo, 18 taong nabubuhay sa mundo. Kadalasang tawagin ako ng aking mga sukit kapitbahay bilang Manang, kasi nga ganda-ganda daw ng pangalan ko, naglalako lang daw ako ng bibingka, at nagtitinda ng gulay at isda sa palengke, hindi raw nababagay ang pangalan ko, kaya Manang na lang para simple at madaling tawagin. Sumang-ayon naman ako kahit na hindi katanggap-tanggap sa aking loob, baka hindi nabibili ang mga iyon sa paninda ko, mabuting sumabay na lang sa takbo ng utak ng mga suki ko, kaysa mawawalan ng pagkakitaan ano. Hinurap-kurap ko ang aking mga mata, sabay tingala sa bubong namin, medyo may butas na at parang atang tumagos na ang paningin ko sa kawalan, napabuntong hininga ako pagkatapos. Kailan pa kaya kami ni Inay makakaraos sa ganitong sitwasyon? Matamlay na sinipat ko ang paningin sa butas, at tagpi-tagpi naming bubong na kinakalawang na. Isang hagupit lang ng bagyo, siguradong basang sisiw ang kakalabasan namin ng Inay. Oo nga, nag-aaral nga pala ako, 1 taon na lang at matatapos na ako ng kolehiyo. Business ad ang aking kinuhang kurso. Kaunting sakripisyo't mapasaan man makakuha na rin ako ng trabahong maayos. Sinabayan ko ng kaunting pagtitinda, at pagtulong sa Inay sa palengke, para naman mabawasan ang hirap ng Inay ko, ang mahal kaya ng matrikula ko, kaya kailangan magbanat ako ng buto, para naman kahit papaano makapagtustes ako sa aking sariling pangangailangan. Saka ayaw kong palagi na lang humihingi kay Inay. Simula't sapol hirap na ang Inay ko sa pagpapalaki sa akin, dalagang ina kasi ito, hindi ko alam kung saang lupalop hahagilapan ang itay, hindi ko rin alam kung nabubuhay pa ba ito. Lalong hindi na ako nag-usisa pa kay Inay dahil nahihiya ako, kaya ayon. Wala talaga akong alam na kahit kaunti man lang sa itay ko. Hindi ko na pinagkaabalahang alamin pa, kontento na ako kahit kaming dalawa lang ng Inay ko. O siya, medyo mahaba na ang pagpapakilala ko, baka mahuhuli na ako't wala na akong maabutang suki sa eskinita. Nagsuot lang ako ng pink na bulaklaking palda, mahaba ito at hanggang sa bakong-bakong ng aking binti, pinaibabaw ko ito sa maiksi kong short na suot-suot ko kaninang nag-eehersisyo ako. Tama na itong suot ko. Botas pang-ulan, mahabang palda, at naka-spaghetti strap top na puti. Perfect. Isang pilantik ng daliri ang aking ginawa, sabay na nag-pose na daig pa ang isang modelo sa Victoria's Secret. Maputi naman ang kilikili ko. Maputi at makinis rin ang balat ko. Kaya girl, be confident, lahat tayo pinanganak na maganda, be proud. Madalian kong binitbit ang basket na puno ng aking panindang bibingka, sabay post ulit na akala mo'y exotic model sa eskinita. Ayan, perfect. Magsisimula na ang araw ko, kaya, go 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 dapat. Tuluyan na akong lumabas sa munti naming tahanan, sinara ko ang lumang pinto at nilock. Kahit na mahirap lang kami, ay naku, may mas mahirap pa talaga at walang sinasantong manloloob ng bahay, kaya kailangang ilock ko ang pinto. Pagkatapos ay buong kampiyansyang nagsimula na akong humakbang, at nagsisigaw sa maliliit na eskinita. Mga magagandang ale, at nagagwapohang manong, bibingka po matamis, masarap, malambot, bili na, galing po ito sa napakagandang dilag. Nakangiting gamit-gamit ko ang nakasanayan kong pang sales talk, habang nilalako ko ang bibingka. Wala akong pakialam kung ano ang isipin ng iba, ang importante makabenta ako. Hayon. Nagsimula ng sumalubong sa akin ang mga suki kong mga bata. Wala sa sariling napangiti ako, sabay napaindak ang kanang paa. Nako, pag senwerte ka nga naman, mabente talaga ako dahil ang ganda ko, kaya add points na iyon, at masarap ang gawa kong bibingka. Malapit nang maubos ang paninda ko. Sinuswerte yata ako ngayong araw, at wala pang halos 1 oras kaunti na lang ang natira sa paninda ko, halos mauubos na nga eh. 1 customer o 2 customer na lang ang kailangan ko, at mauubos na ito. Kasalukuyan akong naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit ang basket.
Manang, dinig kong may tumatawag sa akin, si Manang Luz ang suki ko na nagtitinda ng prutas. Huminto ako sa kakahakbang, nang matapat ako sa fruit stand nito. O Aling Luz, bili na po, alok ko sa matanda, nang initian ko pa ito ng ubod tamis. Mabilis naman itong kumuha ng pera sa loob ng apron nito. Ubusin niyo na po ito Aling Luz, ito na lang ang natira eh. Magkano ba lahat iyan? Si Aling Luz na sinulyapan ang dala kong basket. 100 po, pero ibibigay ko sa iyo ng 80 Aling Luz, kasi espesyal ka eh, patutsyado ko para bumili lang ito. Sandali sabi nito nang may isang customer na lumapit at bumili ng prutas. Hindi na ako nag-abalang tingnan kung sino, at sinentro ko na lang ang aking paningin sa maliit na TV, na naka-installed sa tindahan ng matanda. Nang makaalis ang customer, ay muli kong hinarap ang sarili kay Aling Luz, at sige pa rin ang aming pag-uusap. 2 supot na lang po ito Aling Luz. Isang malakas na simoy ng hangin ang dumaan sa aking kinatatayuan, dahilan upang isayaw nito ang aking palda, dahil sa haba ng palda ko, hindi ko napansin na may isang kotse palang nakaparada sa aking likuran. Nang pumasok ang may-ari ng kotse, hindi nito napansin na naipit pala ang lelayan ng aking palda, habang sinara nito ang pinto ng passenger seat. Ilang segundo ay nagsimula ng tumakbo ang kotse papalayo. Opo Aling Luz, napatigil ako sa pagsasalita, nang may narinig ako isang tunog na parang may napunit sa suot ko, yun pala ay nadala na ng kotse ang lelayan sa suot kong palda. Crochet pa naman ang palda ko, kaya habang lumalayo ang sasakyan, ay unti-unting naubos ang ang sinulid na tumatabing sa aking makinis na binti pataas sa aking hita. Kinabahan at pinamulahan tuloy ako sa eksena. Wala sa sariling mura ko, dahil unti-unti nang napunit at naubos ang palda ko. Paborito ko pa naman ito, binili ko ito noong isang araw sa ukay-ukayan, nako kahit ukay-ukay ay signature, kaya itong palda ko at sa isang iglap pinunit lang ng kung sino. Nang galaiting sinundan ko ng tingin ang magarang kotseng tumatakbo papalayo. Hindi ko tuloy pansin at nahubaran ako, naiwan ang maiksi kong short at lantad ang aking mahahaba at mapuputing biyas, nadala na kasi ng kotse ang buo kong palda. Napansin ko na lang na pinagtitinginan na ako ng mga tao sa paligid. Mabuti at nakapag-short ako ngayon, kundi nako hindi lang kahihiyan ang abutin ko, pati na pambabastos. Hindi ko na pinansin ang mga matang nakatunghay sa akin, mas nanaig ang inis ko dahil sa pagkapunit ng aking palda. Kaya hanggang hindi pa nakakalayo ang kotse, ay sinagad ko na ng takbo. Lintik na walang ganti, kung sino kang tao ka, tumatakbong sigaw ko. Lagot ka sa akin ngayon. Walang ingat na hinagis ko sa isang tabi ang bitbit kong basket, habang patuloy kong hinahabol ito. Tumatakbong hinubad ko ang suot kong butas, mabilis kong hinagis ito sa likod ng kotse, mura ko nang hindi nataman. Muling hinablot ko ang kapares ng sapin ko sa paa at muling ibinato. Hayon. Sapol ang salamin sa likuran ng kotse, tama lang upang maaga pansin ng may-ari. Napakislot ako mabuti at hindi nabasag, ang mahal kaya ng pagpaayos sa salamin, wala sa kalingkingan nito ang halaga ng ukay-ukay. Maya-maya pa ay napansin nito ang ginawa ko, dahilan upang huminto ito. Lakad takbo kong nilapitan ang tapat ng kotse. Marahas at padabog kong kinatok ang tapat ng bintana sa gawing likuran, kung saan sumabit ang palda ko. Hoy, lumabas ka dyan. Nang gagalaiting sigaw ko. Hindi ko maaninag ang loob, dahil tinted ang salamin ng kotse, ngunit wala akong pakialam, kailangang makahingi ng sorry ang taong responsableng nakapunit sa suot ko. Wala akong nakuhang sagot, kaya sige pa rin ako sa pagkatok sa bintanang salamin, na halos mabasag na iyon sa inis ko. Bumaba ka nga dyan. Inis kong sigaw sa salamin, bahala na kung nagmumukha akong syunga. Biglang nagbukas sa gawing harapan ng kotse, sa gawing driver's seat, bumungad sa akin ang isang katendaang lalaking panad. Tumingin ito sa direksyon ko, hula ko ang driver ito, dahil sa suot nitong uniforme. Ano bang problema ineng? Tanong ng matanda. Bakit ang matandang panot na ito ang humarap sa akin? Kailangan ko ang may atraso at hindi ito. Napanguso ako sabay pukol ng isang matalas na tingin sa lalaking panot sa kabilang harapan. Manong palabasin mo nga iyang amo mo. Nakataas ang kilay na tinapunan ko ng tingin ang matanda. Bakit ba ano bang problema ha? Pangungulit ng matanda sa akin.
Napakagat ako ng aking pang-ibabang labi, ano ba ang matandang ito, at hindi marunong makinig ng instruction, manong sabi ko ang amo mo ang gusto kong makausap. Pagpumilit ko sa matanda, at sadyang diniinan ang mga kataga. Nakita ko ang pag-iling-iling ng matanda, pagkatapos ay yumuko. Sa aking palagay ay kinausap nito ang nasa loob. Nag-aalburoto na ako sa galit, halos nag-aapoy na ang aking tainga. Simpleng instruction hindi pa makuha, nakapagdagdag ng inis oo. Nakapamaywang kong hinintay na bumukas ang bintana, hindi ko inindang nakapaalang ako sa sandaling ito, mas nanag ang aking inis at galit. Napakagat muli ako ng aking labi, sabay kislot ng 1 minuto na ang nakalipas at walang lumalabas. Napakagat muli ako ng aking labi, sabay kislot ng 1 minuto na ang nakalipas at walang lumalabas. Simpleng paglabas lang hindi pa magawa. Ano bang klase tao itong katunggalikot kay duwag? Inis at muli kong binaling ang paningin sa tapat ng bintana. Hoy lumabas, hindi ko na natuloy ang aking sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Maagap akong umatras, baka kasi matamaan ako sa pagbukas, baka kung saan pa ako pupulutin. Halatang padebog ang ginawa nitong pagbukas ng pinto. Wala sa oras na napatungo ako. Tiningnan ko ang mamahalin nitong sapatos, na dahan-daang lamapat sa aspaltong kalsada. Hindi ko napigil ang lumunok ng laway, dahil bigla na lang nanuyo ang aking lalamunan. Imahe ng lalaki ang tumambad sa aking harapan. Sinuyod ko sa aking paningin mula paa paakyat sa ulo pababa sa paa. Napakagat ako ng labi. Girl, gusto kong pepeyen ang sarili, dahil tila hindi ako makahinga sa natunghayan. Nang tuluyan itong makalabas ng kotse ay napatungo ako. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ko, mukhang mali ata ang pinuntirya kong kalaban. Gusto kong sabunutan ang sarili. Manang lagot ka girl. Napahagod ako tuloy ng paningin sa suot nitong mamahaling denim jeans, punaresan pa nito ng abuhing upper shirt, at pinaibabawan ng puting blazer jacket. Lihim akong napasinghap, dahil sa lahat ata ng nakita kong lalaki, ito lang ata ang binagaya ng ganong kasuotan at estilo. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin sa mukha nito, halos maputol na ang aking leeg dahil sa tangkad nito, nawala tuloy ang 5 feet 6 inches na tangkad ko dahil sa kaharap, tansya ko mga 6 feet ata mahigit ang lalaking kaharap ko. Napaawang ko tuloy ang mga labi, lalong nanuyo ang lalamunan ko. Nang tuluyang natunghayan ang mukha nito, para atang aatakihin ako sa puso, dahil bigla na lang tumambol ang dibdib ko na hindi ko moari. Para atang nakakita ako ng multo sa reaksyon ko, ay, hindi pala multo kundi isang napakagwapong nilalang na sa panahon ngayon ay endangered species na. Ang mukha ng lalaki, ay iyon bang kadalasang nakalagay sa pabalat ng mga libro, na makikita mo kadalasan sa mga pocketbooks, o kaya sa mga reading platform, iyon bang pang-hero ang datingan? Stubborn jawline, dagdag pa na hindi pa nakapag-ahit ng ilang araw, ganun siya te. May mga pares ng matang mapupungay at pilikmatang malentik pa kaysa sa akin, binagayan pa ng katamtamang taas ng ilong, natural na mapupulang labi. Girl, sobrang swabe. Oh my girl kalma, saway ng isang bahagi ng utak ko, nang mapansin kong nakaawang na pala ang aking mga labi dahil sa paghanga. Isang tikhim ang aking narinig pagkatapos. Nang bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan, kanina pa pala nakatitig ang lalaki sa pagmumukha ko. Pinamulahan tuloy ako, na animoy parang kamatis na nais pumutok. Nakurap-kurap ko tuloy ang aking mga matang nakipagtagisan ng titigan sa lalaki. Game din itong makipag-staring contest eh. Nang makabawi ay tumikim din ako't inalis ang bamara sa aking lalamunan, wala gatol na nakipaglaban ako ng titigan sa malamasyeteng lalaki sa aking harapan. Dapat hindi ako magpapadala, isang lihim na hininga ang aking pinakawalan. What is your problem? Why are screaming out of nowhere lady? Ang boses nitong napaka-baritono. Nanayo tuloy ang balahibo ko sa batok, nang narinig ko ang napakagandang boses nito. Dapat hindi magpapadala Molly dahil lang sa boses. Muli kong binalik ang atensyon sa kasalukuyan. Nagtiimbagang ako bigla. Ha? Anong problema ko? Sarkastikong ulit ko sa tanong nito, kung makapag-English daig pa nito ang banyaga, mukhang may lahi naman itong Espanyol hindi na masama. Napakislat ako at muling nagsalita. Tanungin mo kaya ang sarili mo kung anong nangyari.
Napairap ako't mas lalong tinaas ang mga kilay. Naguguluhan ang tingin na pinukol nito sa akin, nang marinig nito ang sinabi ko. Nagmaang-maangan pa ang asungot na ito, sasakalin ko kaya ito hanggang sa malagotan ng hininga at mamatay. I'm asking you what's the matter, and why are you yelling at me? I don't know what happened, nalilitong tanong nito. Nakulagot itong masyeteng ito, ang show nga. Guwapo nga, ang show nga naman. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan sabay pamiwang, tinitigan ko ito ng sobrang talas na animoy nakakamatay. Hindi mo alam ha, tingnan mo nga ang palda ko asak ko sabay turo sa gulagul-anit kong paldang nakasukbit sa ilalim ng kotse nito, nahagip lang naman ng kotse mo. Walang preno-prenong giit ko sabay tiningala ito, nakataas pa bahagya ang aking kilay. Ngumisi ito, tumambad sa paningin ko ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Pwede maging model ng isang toothpaste ang isang taha. But wait, nasa gitna kami ng debate, kaya isantabi na muna natin ang paghanga dito. Ano, magsalita ka, mag-sorry ka. Utos ko nang mapansing hindi mawala-wala ang pagkangisi nito. So you think this was my fault? I don't think so. Yumuko ito bahagya upang magtapat ang mukha namin, dahil sa ginawa nito ay tarantang napa-atres ako. Diyos ko Lord, wala sa sariling napasambit ako sa may kapal. Ikaw ba naman lapitan ng isang napakagwapong nilalang, di ba mawala ka rin sa katinuan? Tinambal tuloy lalo ang dibdib ko sa ginawa nito. Tumikim ako uli para makabawi. Ibig mong sabihin ako ang may kasalanan ha? Ako pa ang may kasalanan sa lagay na taha. Patutsyado ko, nakapamaywang na inilapit ko ang mukha sa lalaki. Ano ako hilo, papatol talaga ako sa takwang ito. Sunod-sunod na tango ang ginawa nito, at pagkatapos ay tumayo na ng maayos. Pinagkrus pa nito ang braso sa tapat ng dibdib, na natili ang mga mata nitong nakatitig sa aking mukha. Yes, kung hindi mo mamasamain, bakit kasi pakalat-kalat ka sa gilid ng kalsada, at hindi man lang tinitingnan ang paligid? Alam mo naman na public place ito, and then ano ka artista para itutok ko ang aking atensyon sa iyo. Nakataas din ang kilay nitong sabi, sabay na sinandal ang sarili sa gawing pinto ng kotse nito, at pagkatapos pinagkrus pa ang binti. Sobrang yabang ng porma nito, na gusto kong pagtadyakan. Napakagat ako ng labi, sabay na nalukot ko ang aking noo. Ang yabang inubos talaga nito ang pasensya ko. Isang politok na tawa ang aking pinakawalan, upang minas ito sa akin, pero parang hindi ata effective at nakangiting nakatingin lang ito sa akin, at ako tuloy itong naiinis sa eksena namin. Hindi mo ba nakita ha? Ako na ang nadedehado dito at nababastos dahil sa nangyari. Hasik ko na hindi pa rin sumusuko, kita mo. Bahagya kong ipinangalandakan dito ang mapuputi kong hita. Kung hindi ako naka-shorts hindi lang kahihiyan ang abutin ko, kaya mag-sorry ka ngayon din. Matigas na utos ko, sabay irap ng aking mga mata. Nakita ko ang paglunok ng lalaki, dahil sa ginawa ko, maya-maya ay muli itong tumawa, isang pilyong tawa. Sorry, why should I? Mag-sorry ka. Mas lumapad ang mga ngiti nito sa labi, mas lalong atang gumagwapo ito sa paningin ko. Excuse me. The word sorry is not in my vocabulary, lady. If you want me to say sorry, change your name to sorry, so that I can call you sorry. Nanunokso ang mga titig nito na tinapon sa akin. Tinukso ba ako nito, o guni-guni ko lang ay ewan. Halos dumugo ang ilong ko sa sinabi nito, pero naintindihan ko naman. Ganun ha. Ayaw mong mag-sorry, pinakulo mo talaga dugo ko ha, pagkatapos sabay kong kinuyam ang dalawa kong palad. Ilang segundong humanap ako ng buwelo, kasunod isang malakas na sapak ang tinapon ko sa gwapong mukha nito. Ayun, sapol ang panga nito. Mura ng lalaki dahil sa ginawa ko, sabay himas sa nasaktan nitong panga, nawala tuloy ang angas nito. Kinabahan ako sa ginawa ko, pero bahala na kailangan makaganti ako sa lalaki na ito. Nakita kong galit na tumitig ang lalaki sa akin. Mahahalin tulad sa isang halimaw na gusto akong lamutakin. Nako, masamang titig ang pinukol nito sa akin, kailangan makaalis na agad ako, bago pa mahuli ang lahat. Huwag mo kasi akong galitin mister at hindi lang iyan ang aabutan mo. Nang hahaman ang titig na binigay ko.
Mayabang ko pang kinindatan na ito. At kung gusto mong mag-sorry ako sa sapak na iyan, subukan mo kayang ipatugtog ang Sorry by Justin Bieber, baka sumabay pa ako at makakanta ng sorry. Tinaasan ko ito ng kilay pagkatapos ay mabilis akong tumalikod. Bago ko iniwan ito tinaas ko ang middle finger ko sabay dila dito. Patakbong nilisan ko ang kinaroroonan nito, baka kung ano pa ang gagawin nito sa akin, mahirap na. Naiwan ang lalaking blanko ang ekspresyon sa mukha, na nakasunod tanaw kay Molly na tumatakbo papalayo. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi nito pagkatapos. She is an interesting lady isn't she, Draken? Mahinang tanong nito sa kanyang driver. Opo senior ito, mabilis na lumapit ang driver nito sabay yumuko bilang paggalang. Let's go Draken. Matipid nitong imbita at tumalikod.